Ishine Residence. Matatagpuan sa Barangay Plaza Aldea, Tanay Rizal. Ang Ishine ay nagmula sa ang mga tao sa City of Pasig at Tanay Rizal. Nagsama-sama at nagkaisa ang komunidad. Nagmula man sa iba't ibang lugar, walang imposible at nagkaroon ng maganda pagbubuo ng pamilya, pagkakaibigan, nagkakaisa at masayang komunidad. Pamilya, ito ang unang buhay at pag-asa para sa katulad naming nangarap magkaroon ng bahay at lupa, ang bawat pamilya. Ngunit sa likod ng mapayapa, nagkaisa at masayang komunidad at sa ganda ng ngiti ng bawat mamamayang Ishine, nakatago nito ang matagal na problema sa komunidad. Ang kawalan o kulang ng supply ng tubig, bagal ng Meralco sa mga unit na substandard na mga pabahay. Kaya ang sinisigaw ng komunidad ng Ishine, tubig! Maliligo! Wala pa kayo maligo! Kulang kami sa tubig! Ako po, nanirahan dito sa Ishine. Ang aming problema ay tungkol sa tubig. Matagal na namin problema ito. Ngayon, lumalala na kami. Halos isang beses sa isang linggo, wala pa, umaabot ng 2 linggo. Paano ba ninyo kami tutulungan sa tubig na ito? Magrereklamo kami dito. Pag once na hindi kami agad nakabayad, tatanggalin ang metro namin ng kanilang magtatanggal na si Boy. Dapat yan ay sawatayin ninyo para kami naman ay matulungan nyo. Problema namin ang tubig. kailan pa po kayo nailipat dito? 2014. So, ganun po katagal mga so matagal na po talaga ng panahon hanggang ngayon po. Ang tubig ay problema pa rin. Ayun po. So, nagbabayad po kami ng maayos, 170. Pero ang tubig po once a week lang o pag masuswelten po kayo 7 to 9 days bago magkaroon ng tubig. Pero magkakaroon po ng tubig 3 hours lang tapos wala na po siya. So, ganun po kahirap po ang tubig. Ranas na ranas po namin ng buong komunidad. So, sa pangalawang pagkakataon po, hindi po ulitin ko po. Lumalapit po ulit kami sa Office of the President, sa Ombudsman, sa pangalawang pagkakataon. At sana bigyan niyo po ng action ng aming hiling. Developer, NHA, sana po bigyan niyo po kami ng pansin. Dahil hindi po biro ang aming problema po. Yun nga po, ulitin ko po, problema sa tubig, sa bagal ng paglagay ng mga Meralco, at syempre po sa mga unit na substandard po, napakahirap po ng kalagayan namin. Kaya hindi niyo po masisisi ang iba po nagsilayasan, nagbentahan dahil po sa sitwasyon. Kaya uli po, ang buong komunidad po ay lumalapit sa inyo, sa inyong tanggapan, Office of the President, sa ating Presidente. Sana matulungan niyo po kami. Baka may sasabihin pa po kayo. Yun lang, tubig lang talaga problema. Ayun, sige po. Po niyan, ang hanap buhay ko ay pagluluto, pagtitinda ng ulam o merienda. Single mama ko. Yun ang problema ko, na hindi ako makapagtinda kasi nga ang tubig ay problema. Pag gumamit naman ako ng mineral, hindi ko pa mabawi. Okay. Kaya yun lang ang aking problema. Okay. Dito sa Ishine, ang tubig namin umaabot na ng 10 hanggang 11 araw. Kailangan talaga namin dito pangalawang pag. Di namin alam kung sino yung may kasalanan. Ngayon, tubig, wala. Dapat na schedule namin sa batch 1, Martes pa.
Hanggang ngayon, Webes na, wala pa. Nasa upland pa rin. Pang 10 araw na, wala pa rin kaming tubig. So bago kayo lumipat, ay saan ka pag galing pala? Galing ako ng Palatio, Pasig. So bago kayo dinala dito, ano ba sabi sa inyo? Ang sabi sa amin, nung nag-orientation kami, kompleto na. May tubig, may kuryente. Pero nung dumating kami dito, walang tubig, walang kuryente. So kailan kayo nailipat? 2016, May 31. So napakatagal na pala panahon, talagang hirap ng tubig ano. 8 taon na kami dito, wala rin pagbabago sa tubig. So baka may sasabihin ka sa Office of the President, sa Ombudsman, sa ating NHC, sa ating developer, sa pamunuan, baka may papabot ka para matulungan tayo. Ang mensahe ko lang sa kanila, aksyonan nila. Hindi yung puro salita. Kailangan may aksyon. Hindi yung puro salita, wala sa gawa. So, iyan po mga kaisay, sa pangalawang pagkakataon po, ulit-ulitin ko po ito, sa pangalawang pagkakataon paglapit sa Office of the President, sa Ombudsman, ipaparating po natin mga hinain ng mga taga-isay about sa tubig po. So, Sana maaksyonan. okay, maraming salamat po. Ako po ay nakatira dito sa Isyain Residence. Ang problema po talaga namin dito ay yung tubig. Simula po nung natira kami dito, tubig po talagang kailangan namin dito. Hirap na po kami. Ang tubig po namin dito, inaabot ng magdadalawang linggo bago kami magkaroon. Paano po kung wala kami ibibili ng tubig? Kaya yun po ang problema namin dito. Sana po matulungan niyo po kami. So, sa dito po, ilang days po bago magkaroon ng tubig? May isang linggo. Tapos, Isang maabot ba ng isang kalating linggo? tapos ilang oras lang? Wala pang siguro mga 4 na oras, 5 oras lang, ganun lang. O kung di mahina pa ang tubig. Ano po ba, bago kayo lumipat dito, ano po ba sabi sa inyo? Sabi, may ilaw na daw, may tubig na daw. So, since kailan po kayo nakalipat dito? Anong taon po kayo nakalipat? 2016. 2016. So, hanggang ngayon talagang problema yung Problema talaga Tubig. Pero yung ilaw naman, nakabitan naman kami noon. Kaya yung tubig lang talaga ang problema namin dito. So, ang binabayad nyo po sa developer, magkano? Minimum na nga, 170. O 170. Ganun po mga kaisay. So, ang hirap po na binabayaran. Almost sa isang buwan po, 4 na beses lang na magkakaroon ng tubig. Magkakaroon man po oras lang. So, nagbabayad pa rin na sapat. So, hindi pa po ganun ka, ang hirap po talaga ng pamumuhay. Bukod pa po doon, talagang hirap na hirap po. Lahat po na nilapitan na po namin Office of the President, Ombudsman, na baka po kaya nyo po kaming sa pangalawang pagkakataon po na paglapit-lapit sa inyo, sana po magawa po ng action to at makakatok na po ang mga developer at saka NHC po para magawa po ng paraan. Hindi po masisisi po mga karamihan po dito bakit po nagsilayasan, nagsialisan po, nagbentahan dahil po sa sitwasyon. So I hope po matulungan nyo po kami as soon as possible, lalo po kay Mr. President Bongbong Marcos, at tulungan nyo po kami. May sasabihin ka pa ba? Okay na. Okay na. Nanawagan po ako sa mga kinauukulan, sa mga ombudsman of the Office of the President, doon po na sadya po kami, hirap na po sa tubig dito, lagi po kami walang tubig. Isang beses sa linggo lang po kami magkatubig, tapos ang bilis pa mga 3 hours lang po tumatagal ang tubig namin. Bago po ba, saan po ba kayo galing dati? Pasig po. Pasig. So bago kayo nirelocate, ano ba sabi sa inyo? Ano daw, magkakaroon ng tubig, Tubig. kuryente, So hanggang ngayon, kailan pa kayo lumipat dito? 2016. So 2016 mga ka-Ishine, so hanggang ngayon po, yung po tanging pangunahing problema talaga ng buong Ishine, ang pahirap po sa tubig at saka sa kuryente. So kahit ang Meralco po medyo kaya pa mag-antay, pero ang tubig po napakahirap po talaga. So katulad po ng mga galon, ayan po, Walang laman. mga walang laman po siya. So ganun po siya kahirap dito. Kaya po nananawagan ulit po kami sa Ombudsman, Office of the President, pa sa pangalawang pagkakataon, sana po magawa ng action at matulungan niyo po kami, dahil hindi lang po biro ang nangyayari po sa amin. Ang tagal na po namin ng panahon na nag-aantay dito, hanggang ngayon po napaka-problema po namin. Tulungan niyo po kami na kami po yung magkaroon po na kami ng tubig sa araw-araw. Ayun po. Thank you po. Ayan po, ano po masasabi niyo po sa ating tubig? Ano pa nga masabi? Hindi ko wala kasi risky na yung tubig na yan eh. Risky na tubig yan. Diba ngayon? Wala pa. Namis-hamis kami dito tapos hindi naman kami kayang tulungan sa pagdating sa mga ganyan. Sige, Pasakot nila asa sa ulan. Uulan na lang talaga. Sa ulan na lang umasa ng tubig. Tapos,
Ganun pa mangyayari. Wala silang ginawa dito. Kung Di man hindi lang makabayad, nakatulong. disconnection. O ano? Mahirap sa buhay. Di man lang kami matulong-tulungan dito. Sige po, ipaparating po natin ito sa Office of the President, sa Ombudsman at sa mga NHA at saka sa ating developer. Sige, maraming salamat po. Tay, kamusta naman po yung tubig natin sa inyo? Wala pa po kaming tubig. Naglalaba kami sa sapa. Sana matulungan nyo kami na 9 days bago tapos pag nagputulan agad-agad kuha ang metro. Sana matulungan kami ng pamahalaan na ganitong pamumuhay namin. Wala talagang magawa. Tapos ngayon magputulan na walang tubig. Walang puputulin ng metro na walang tubig. Paano na kami? Nagbabayad kami ng sapat. Ngayon, ngayon may bill kami. Pero paano kami? Magbabayad ba kami ng walang tubig? Ano po, bago po kayo lumipat, saan po kayo galing? Sa Batak, sa Bandang Kutyo. So, ang pangako sa atin, bago ilipat is maging mayroon ng tubig at saka ilaw. Tubig, ilaw, sapat ng tubig, ilaw. Ngayon, tingnan yung ang sitwasyon namin. Nakakambala ng aming mga damit. Hindi na makapasok ng maayos ang mga anak namin, hindi na makaligo. O anong gagawin namin? Tapos sabihin nila magbayad kami ura-urada, ang tubig 9 days. So nananawagan po kami sa ating developer, sa ating NHA. So marami po talagang problema sa atin dito sa Ishine pagdating sa tubig. So ipaparating po din namin sa Ombudsman, sa Office of the President ng aming katayuan. Hindi po magsasawa pa ulit-ulit ang aming katayuan po na napakahirap po. Nagbabayad po kami ng sapat pero kulang na kulang, hindi po sapat ang supply ng tubig. Sa hirap po ng buhay, ganito po sitwasyon tulad po nila. So kaya po Mr. President Bongbong Marcos, sana po matulungan niyo po kami, ma-actionan po. Sa pangalawang pagkakataon po ako yung lumalapit sa inyo. Sumulat na po ako sa Ombudsman. So wala pa rin po, sana sa pangalawang pagkakataon ay mapagbigyan niyo po ang boses at panawagan ng komunidad ng Ishine pagdating sa tubig, sa mabagal na paglagay ng mga Meralco at syempre po sa mga substandard po ng mga unit. So yan po. Baka may sasabihin pa po kayo. Ito hindi naman sila humaharap ng maayos sa amin. Mag-uutos sila ng yung inuutosan nila. Magputulan na kayo. Puputulan ko na kayo. Tatanggalin ko na yung metro. So, parang tinatakot pa kami nung inuutusan sila. Dapat ang humarap sa amin na nasa opisina ng tubig. Actually, Mr. Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, kami po ay nagbabayad na sapat ng bahay, nagbabayad kami ng lupa, ng housing sa NHA, nagbabayad kami ng lahat ng mga dapat responsibility po namin, ginagawa po namin at ginagampanan po namin yon. So sana naman po, yung kapalit naman po na pagbabayad ng mga ng community sa pagbabayad ng NHA, sa tubig, sa ilaw, yung may mga meron po, binabayaran po namin. Sana po bigyan naman po ng kapalit ng magandang basic needs ang pangangailangan namin. So hindi po biro-biro, nagbabayad po kami, pero ganito po ang sitwasyon, ganito po yung kalagayan namin. So napaka-unfair naman po. Sa NHA po, grabe naman po, gawa naman po kayo ng aksyon. Ang tagal-tagal na po to, almost ilang years na po. Hanggang ngayon po, wala pa rin nangyayari. Napakahirap po ng sitwasyon namin. Ito pa. Penalty sila ng penalty sa bahay. Lumalaki sa penalty ang bahay. Ngayon, paano kami makahulog sa bahay ng maayos? Ang ihuhulog namin, ibibili namin ng tubig na wasa sa labasan. Imbis ibibili namin ng tubig doon, ihuhulog namin monthly. Tapos sabihin sa NHC na wala silang magawa. Ang iba na daw ang humawak sa tubig. So sana po magawan po ng paraan na kami po lumalapit ang buong komunidad ng Ishine. Mr. President, Ombudsman, sana po maaksyonan po. Ilang days ka na hindi naligo? Yan, katulad yan, ilang days na hindi naliligo, walang panlaba. So, Taging si Chucky na. Snow White na rin Chucky na dahil sa walang ligo, walang laba-laba. Ganun po kahirap ang tubig sa Ishine. Tama. Tignan mo yung kuko niyan, ang dumi-dumi. Yun.
O yan, tubig, sigaw nyo tubig. Kulang kami sa tubig! Pero! O baka may sasabihin kayo sa mga pamunuan ng LGU, Tanay, NHA developer. Kailangan namin magtrabaho pero kailangan namin maligo araw-araw pero wala kaming tubig. Just give me my money. Sige, salamat. Ayan mga ating mga pamunuan. Isa rin po ito sa unit na kung saan ganito po ka substandard. Kunting alog lang po siya, natatanggal po siya. So yan po, yan kitang-kita nyo po. Ay sorry, ayan, natanggal na nga. Ayan po, ganyan po ka substandard. Ayan po. So shout out po sa ating developer, napaka standard po. Grabe, napakatibay po ng ginawa nyo sa mga unit. Parang pulbo lang po siya. Kunting lang po, naglalaglagan yan po. Ayan di ba po? So shout out po sa ating developer. Yan po ang unit ng mga ina-award na binabayaran namin na hindi makatarungan. Bukod po sa hindi makatarungan, wala pong tubig. Ang ilan po naghihirap talaga sa tubig ng unang pangunahing pangailangan sa bawat pamilya, sa mga wala pang kuryente. Ayan po. Yan po yung mga sa block 24. So yan po is kusa na lang po pinasemento na po ng may-ari, pero may mga portion po talaga na grabe po, mga substandard yan po. So nagtatanggalan po siya, ganun lang po siya. Actually dinidikit lang po siya. Tapos mga ganito lang po. Actually marami po yan. Katulad din po yan. Yan, mga substandard po. At ito palang malala po. Yan, isa pa rin po yan. Yan po. Yan po ang mga unit. Kaya hindi mo masisisi ang mga karamihan. Mga nagsilayasan, iniwanan, pinagbebenta kung mayroon man. Dahil po sa sitwasyon dito sa Ishine. Ganun po siya kaka-quality gawin. Nagbabayad ng tama ang mga taga-Ishine, pero ang kapalit, disgrasya na pwede mangyari. Ganito rin po, iniwanan na lang basta-basta na wala maayos na daan. May daan man pong iba, isira-sira. So yan po. Yan po ang ganda ng Ishine. Yan po, isa rin yan. So grabe po mga quality dito. Kasi mga kalsada na hindi tinatapos, iniwanan na lang basta-basta. Yes, magandang umaga o hapon man, Mr. President Bongbong Marcos. Ako po ay taos-pusong nananawagan para sa komunidad ng Ishine. As bilang namumuno po, ang napakahirap po na sitwasyon namin. Sa pangalawang pagkakataon po, ipaparating ko po sa inyo ang aming problema, ang aming matagal na po talagang gustong magkaroon ng tubig, ang Ishine. So sana po, President Bongbong Marcos, matulungan niyo po kami sa aming hiling na magkaroon po na maayos at 24 hours na tubig. Kahit hindi 24 hours po, basta every other day, masaya na po kami, malaking bagay na po yun. Dahil unang-una po, ang makikinabang po dito, ang taong komunidad ng Ishine. Nakakalungkot lang po kasi makikita po natin dito ang mga minor, sa tubig po, ang dami pong umaasa tulad po ng mga PWD, mga senior citizen, mga kababaihan. Actually po, napakahirap po gumalaw talaga kasi unang-una po, marami po may mga sakit dito sa amin. So, kailangan po ng pangunahing pangangailangan talaga tubig. So, katulad po nito, isang PWD po nagsasacrifice na magbuhat, maglaba. Hindi lang po PWD, pati po mga minor, pati po mga senior citizen. Nakakalungkot po tingnan, nakakalungkot po ang pangyayari dahil sa hindi magandang relokasyon na napunta namin. Sa LGU Tanay, sa LGU Pasig, alam ko po gumagawa kayo ng action, pero sana po matulungan nyo po kami at umaksyon na po ang developer, ang NHA.
Pangalawang pagkakataon po namin sulat sa Office of the President, Ombudsman, sana po magbigyan niyo po ng action o matulungan niyo po ang komunidad para po sa mamamayan po. Hindi po ang sarili po namin, ang inisip po namin ang mga senior citizen, ang mga PWD, ang mga kababayan at mga kabataan na naghihirap. Pangalawa din po dito, ang school po namin, ang lahat ng mga nag-aaral po, dumating po ang time na napakabaho po ang school, walang pambuhos. Sila po ang nagsasuffer sa problema ng tubig sa komunidad. Ang school po ay napaka kulang po sa tubig. At isa pa po importante po dito, ang unit po, ang substandard po. Hindi po natin nais mangyari, pero kung sakali po mayroon po sa kuna, disgrasya po ang pwede mangyari. Ang hiling ko lang din po sa NHC po, sana po lupa na lang ang babayaran namin at ang unit po hindi. Kasi ang unit po, napakadelikado, disgrasya po abutin namin. Napakadelikado, napaka-substandard po, nakikita nyo po. Sana mapagbigyan nyo po kami, Bongbong Marcos, na matulungan nyo kami sa tubig, sa ilaw, sa kuryente, sa aming unit na substandard, na sana po lupa na lang babayaran namin. Alam po namin ng bawat isa hindi po maganda at gumagastos po kami para lang po mapapatibay. Maaari po marami po pwede mangyari na aksidente o anuman po dahil sa kapawayaan sa substandard po na unit. Anytime po maglindol man po, anuman, sana po wag mangyari, pero disgrasya po ang abutin namin. Sa obligasyon naman po namin, ginagawa naman po part namin, nagbabayad kami monthly sa NHA, pero sana po maganda rin po ang servisyon binigay namin. Ginagawa po namin yung katungkulan namin, ginagawa po namin yung responsibility namin magbabayad, pero not enough pa rin po. Unang-una po ang sinisiguridad namin dito ay ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng taga-Ishine, na maging safety sa kanilang unit, at alam naman po natin napaka-substandard. So I hope matulungan niyo po kami, President Bongbong Marcos, sa Ombudsman, at sa mga nakakataas. Sana po kung sino pa nakapanood po dito, pakishare po hanggang po matulungan kami, ang aming komunidad, at mabigyan po ng magandang future naman ang kabataan. Napakarami po ang mga nakatira po dito sa Ishine community po, almost sa mga 9 to 10,000 people po. So napakarami po ang pwede